Mga kamotor lover, isang panibagong kwento na naman para sa ating motocamping adventure. Tatahakin natin itong palikulikong daanan, nagtataas ang kabundukan dito sa may Ambuklaw. At dadaan din tayo dito sa may tabing ilog papunta sa ating camping site. Medyo kan siya, ano yun? At dito tayo mag-overnight kung saan yung videos natin nung una. At kinaumagahan, maliligo tayo dito sa may ilog. Good afternoon mga kamotor lover. Bali, moto camping adventure tayo ngayon. Papunta tayo rito sa may Kapatadan Lake. Dito tayo mag-camp, mag-overnight camp tayo. Bali, ang kasama natin si Mrs. Bali, nandito na tayo sa may subkill na ata ito. Dito sa may Ambuklaw. Dito tayo mag-overnight camping. Buti na lang maganda yung klima dito sa Baguio, kaya sinamantala namin ni Mrs. na pupunta sa lugar na ito. Bali 43 kilometers from doon sa bahay hanggang dito sa pupuntahan natin. Bali ay ang oras nang umalis tayo sa bahay kanina, bali 1:30 na. Ngayon almost 2 o'clock na. Kaya samahan nyo ako mga boss sa ating pag-overnight camping sa lugar na ito. Tapos na tayo nag-camping rito sa may Busol, kaya ngayon dito naman tayo sa malapit naman sa lake. Para sa ganun, bukas syempre magsi-swimming tayo. Yan, dahan-dahanin lang natin na pupunta sa lugar na ito dahil nga pababa siya, mabigat yung karga natin. Nandun yung mga gamit natin pang camping. Ngayong araw na ito sana mga boss, yung pagpunta namin sa Sagada, kaso hindi kami natuloy dahil nga maraming rason kung bakit di kami natuloy. Ang pinaka main na reason doon kaya hindi kami natuloy ay walang magbiyahe sa mga sasakyan namin dahil nga Holy Week pala ngayon. Yung mga extra namin na nakausap, hindi na sila natuloy na pumunta rito sa Baguio. Hindi na nila nailabas yung sakyan natin, kaya siyempre wala tayong magawa kundi magbiyahe. Yan, kaya i-reset namin mga boss yung next na pagpunta namin dito sa may Sagada, siguro by next month na yon. Kaya syempre tayo, ito yung main na natin, ng content natin, itong pagmumoto camping adventure natin. Bali dito na naman tayo sa palikulikong daanan dito sa may Ambuklaw. Kaya kailangan na ingat tayo dahil nga syempre kasama natin si Mrs. Kung hindi sana sumama si Mrs., bali solo ride ako ngayon. Pero sabi naman niya, nasamahan ako para sa ganun mayroon naman akong kakwentuhan. At syempre sigurado na nag-alala to dahil nga syempre sa sakit natin, baka mamaya kung anong mangyari siguro sa akin yan. Kaya mas ninais niya na sumama sa atin. Si Batang Buraot sana kasama ko, kaso mayroon silang practice kaya hindi siya nakasama sa atin. Kaya sa next na lang siguro na makasama natin si Batang Buraot. Kaya kailangan na dahan-dahan tayo rito dahil nga masyadong
matatalim yung mga kurbahan nito. Pero tignan nyo naman yung kanyan, no? Yung kabundukan na yan. Ito yung gustong gusto ko na dinadaanan. Ito ang Buklaw, Halsima, mga yan. Dahil siyempre para sa ganon makon natin yung nature. Yap, dahan-dahan lang. Tingnan natin kung ano yung kahinatnan, yung pagkakamp natin dyan sa dito sa Maykan na Ambuklaw. Ang sinabi ko na pinapareserve ko sana dito malapit tayo sa may lake, pero sabi nila na hindi daw pwede, bawal daw kasi may time daw na lumalakas yung tubig dyan. Kaya syempre pag nila doon baka mamaya madisgrasya tayo. Kaya ang gawin natin, tanungin na lang natin doon kung saan banda yung safe na part. Medyo malayo man kunti sa lake, importante safe tayo. Yan, bali nandito na tayo sa Adonot Bridge. Ito na yung Adonot Bridge. Yung last na natin, nagpalipad na naman tayo ng drone natin dito. Lalaki lang ng ibon dito. Bali pupunta natin mga boss, bali doon tayo. Yan o, yung may kalsada, yung panay rock road na yun na may kalsada, may daanan ng sasakyan. Doon tayo pupunta. Bali after dito sa store na ito, bababa tayo rito. Ano, ito yung natatakot si Mrs. pag may mga ganon kasi dati kasi nagtatambling tayo eh. Pero ngayon, okay naman na yung daanan na ganito. Dito lang sa tabi-tabi niya, nandyan nakaimbak yung mga bato. At least kayang-kaya naman ng natin to, ng motor natin. At syempre yung powers natin. Si Mrs. natatakot siya. Pan siya, yung rock road niya, sabay medyo okay naman. Pero may part kasi na medyo lumalabas yung mga bato niya. Lumalabas yung mga bato na pan, pero okay lang naman. Kayang-kaya naman. Yan, malapit na tayo. Yan na yung bridge. Yan na. Yung banda yun. Ano rin? Ano dito? Kampatadan. Ano mga bridge hanapin natin dito na mga boss yung Kampatadan. Dito pwede rin tayong naman dito mag camping. Pero siyempre doon tayo nagpa-reserve. Ma'am, magtanong nga ako, saan yung Kampatadan? Ay, doon pa. Sige ma'am, salamat. Ma'am, magtanong nga ako, magkano yung per night nyo rito kapag mag-camping? Dito po kami allowed na mag-overnight camping. Daytime lang po. Ay, hindi pwede ma'am. Pero sa kanila pwede. Basta Akala ko kung pwede, basta doon sana. At least may mga tent naman ako. hindi pwede, hindi po allowed. Ay bakit ma'am? May time ba na tumatas yung tubig? Yes sir, pero hindi naman, okay lang din, pero hindi. Ayaw ng munisipyo na magpapa-overnight. Okay. Sa Kampatadan, pwede kasi doon silang banda. Salan, So, okay. wala pong night sleep. Ay, parang kwan lang ma'am, no? Sa umaga lang. Day kwan lang siya. Okay. Medyo strict ko ngayon ng munisipyo kasi sa mga nangyayaring drone incident. Yes ma'am, kasi nung kwan, di ba, may nalunod dito na naman. Sa baba, tapos doon sa taas, baba na. Pero dito ma'am, mayroon wala. Noon sir. Ano,
Okay. Sige ma'am, salamat po ma'am ha. Pero wala po yatang tao, basta dun direct na lang po kayo dun. Hindi, nagkuhan naman ako, nagbook naman ako doon. Kayo. Oo, kahapon. Sige ma'am, salamat. Sir, thank you. Sa tinanong ko sana, at least pagbalik ko na naman sana, dito ako magkuhan. Pero hindi pala pwede na. Okay, sige ma'am, salamat ha. Yan na mga boss, bali hindi pala pwede kung dito na mag-overnight camping. Bali, day camping lang ang pwede rito, ang ina-allowed nila. Kasi strict daw ng ng munisipyo. Pero yung pupuntahan natin, yan na pala yung pupuntahan natin, medyo okay daw. Kaso parang malayo yung saan yun? Ito ba? Oo nga, dito sa baba kaya? Sa taas, Kampatadan. Tanungin nga natin sa taas muna, saka tayo pupunta ron. Hindi pala tayo makakapag-camp dyan. Dito sana magandang spot Di medyo malayo kung dyan tayo, no? Di maglalakad pa tayo papunta ron. Yan, tanong natin mga boss dito. Yan, dito na tayo sa Kampatadan. Yan na mga boss, bali nandito na tayo. Itanong natin kung pwede tayo mag-spot dun banda. Yan, dito na, walang tao lang, kaya maghintay tayo. Itanong natin kung pwede tayo doon na mag-camp o di kaya dito banda, kung okay lang sa kanila. Kaya maghintay lang tayo mga boss, at magtanong tayo, mag-inquire. Sige, rading ko, di kami. Ano mga boss, bali yung spot natin dito sa baba. Medyo kan siya, ano yun, medyo mapuhangin lang mga boss kung dinadaanan natin. Yan, at least dito tayo magka-camp. Kasi pag may nagka-camp daw, dito rin sila. Okay. Timan data. Tayo data. Naunag niya. Ano? Malalim siya mga boss. Tignan nyo. Malalim. Pag ganun siya, pag ganun yan. Hindi kagaya yung pinag-swimmingan namin doon na medyo mababaw siya. Ito malalim. Kita tati may met spot. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Bakit subli dyan? Return to home. Agsubli dyan nga rod. Ijay, agsubli dyan. Return to nga rod. Ijay, agsubli dyan. Ijay tinakwak eh.
Agsublit sintog landing ijayin. Ngumato pa yung aminti ko, nangato ah. Yan na mga boss, bali dito na tayo magkakamp. Bali kan lang ito, mabuhangin siya. Tsaka malakas yung hangin. Dali na. Pero sabi naman nila na okay daw dito kasi may mga nagkakam naman na dito sila. At least maganda, ito namang tubig. Hindi naman daw yung palaging mataas yung level ng tubig. Ang cloud dam ito. Kasi yung cloud dam, doon na galing. Parang paikot siya. Yung tubig dito paikot. And then, from dito, yun na, pupunta na daw sa kan. Pupunta sa aming dam. Ayun sa nakausap natin na taga rito. Ito yung huling video natin na gamit itong ating cellphone bago makorap yung mga sumusunod na video natin. Nakapag-set up din tayo rito ng ating tent. Pagkatapos may pumunta sa amin na pinapalipat tayo dahil may time down na tumataas yung tubig. Siyempre, lumipat tayo. Ito yung action cam na gamit natin na hindi nakorap. Ihaw tayo. Kasi na, okay na yan. Okay, pwede na tayong mag-ihaw dyan. Katapos tayo naman magkat tayo ng kahoy. Itong ilaw natin. Ito na, bali, nagluto na rin si Mami ng pansit canton. Pagpansin. Ay, hindi pala pansit canton na, ano? Ang tawag yan. Yan na, yung para sa Korean. Yan. Jin ramen. Yan yung ikon natin ta. Wala, gutom na kami. Gabi na. Tapos ito na rin yung kan. Yan na rin yung pork chop natin. Yan. Yan o. Kaso wala, hindi na makita. Good morning mga boss. Bali, ang oras na natin ay yan, 4:17 na yung oras natin. Bali, ganito yung sitwasyon namin. Sobrang init ngayon, kaya nakahubad tayo. Ito si Mrs. sa tabi natin. Tayo lang yung naka-airbed. Single kasi nakuha natin yung airbed. Kaya bawal na tayo mga boss at magkape tayo. Sayang yung mga videos natin dahil kan siya nakurap yun, nandito lahat sa kan natin sa cellphone natin. Kaya pakita ko sa inyo. Yan na yung mga videos natin.
Wala oh, nakurap lahat yung sa kagabi. Ito lang yung natira, yung dalawa lang. Yung nandito na tayo sa kan. Nadali lahat yung mga files natin. Kaya kung tayo mga boss, magkon tayo, magkape tayo. Yan pa, madilim pa lang oh. Yan yung surroundings natin, madilim pa lang. Kaya magluto tayo ng kape. Masama yung loob ko dahil nga nakurap yung mga videos natin. Sayang. Pero ganyan talaga, wala tayong magagawa. Nakurap na nga, di ba? Ito sana na cellphone yung ginamit natin para hindi siya nakurap. Hindi ko alam kung anong nangyari dito sa cellphone ko na ito. Bakit ganun yung nangyari? Kaya video tayo mga boss, kape tayo, kwentuhan tayo. Kagabi nagkwentuhan tayo, kaso yun nga, nakurap naman yung mga cellphone natin. Pero ngayon lang tayo magkwentuhan. Okay, labas na tayo mga boss. Mga boss, magluto tayo ng kape natin. Sayang na kurap yung mga videos natin. Ngayon medyo nararamdaman na natin yung hangin niya, yung lamig niya. Sayang yung pag-bonfire natin kahapon, hindi natin nagawa. Pero ngayon, mag-bonfire tayo. Yan na mga boss, ganito rin yung setup natin kagabi. Nagkakape tayo, nagluto tayo ng kape. And then, syempre ito, nagbo-bonfire tayo. Ngayon, okay na yung kape natin, kaya tayo. Kape muna tayo. May moon. Full moon pala eh. Bali ito, malinsangan ngayon. Kaya nakahubad tayong natulog kasi hindi tayo makatulog dahil nga sobrang kanya, malinsangan. Kaya buti na lang kanina, chinek ko yung cellphone ko, chinek ko yung mga videos. Nakita ko, puro white lahat. Yung kanina pinakita natin, ganun. Talagang nakurap lahat. Ang nakwan lang yung nag-set up tayo doon. May kunting kwan lang, pero yung mga ibang setup na natin doon, nakurap na. Kaya, ang unang kwan kasi natin mga boss, bali nandun tayo sa tabing ilog, kung saan yung videos natin nung una. Pero pinalipat tayo rito dahil nga may time pala na tumataas yung tubig dito sa ilog na ito. Kasi itong ilog kasi na ito, galing kasi lahat dito sa Ambuklaw. Hindi natin alam, baka mamaya bigla silang magbukas, dito dadaan yung tubig. Pagkatapos kasi rito, papuntang Binga Dam yung tubig rito. Baka biglang tumaas, sabi nila, madisgrasya kami ni Mrs. Kaya nasa tabing ilog tayo kahapon, doon tayo nag-set up kasi talagang gusto ko sana sa tabing ilog, pero sabi nila na delikado, may lumapit sa atin na dalaga na pinagsabihan tayo na kung maaari ilipat na lang natin. Kaya nailipat natin dito yung tent natin. Kaya yung unang setup natin, yung tent natin, nandito yung bukana niya, yung pintuan. Pero binaliktad natin dahil nga sa sobrang init, walang pumapasok na hangin. Kasi kahapon nung tapos kami nag-set up ni Mrs. Nagkokon pa ako ng ihawan namin, nag-ayos ako ng ihawan namin. Pagkatapos bigla na tayong nakaramdam ng hilo dahil sa sakit natin, sa high blood. Yun. Kaya
ang ginawa ko, biniga ko, pero malinsangan yung katawan ko. Pagkatapos para akong naduduwal, yun na halos parang natutumba ako, parang gano'n na nag-faint ako. Talagang sabi ko kay mami na iba yung pakiramdam ko, kaya pinagamot niya ako. Kaya gano'n yung kagandahan din, at least kasama ko yung asawa ko na pumunta rito. Kung hindi siguro, kung mag-isa lang ako, siguro hindi rin tayo nakapag-video, baka hindi na tayo nakakain. Baka siyempre tinulog ko na lang siguro, kasi kahit na anong gawin ko rin kahapon nung nagsiset up kami ni mami, na sabi niya na itulog ko muna, pero wala, kahit na anong gawin ko hindi tayo makatulog dahil nga nahilo tayo, naduduwal tayo. Yung pakiramdam na ng parang nakon ka, para kang sumakay sa first wheel. Yan, naikot-ikot, kaya yun, nahilo tayo. Siguro sa pagod na natin, at saka syempre wala pa tayong tulog nung pumunta tayo rito nung pagpunta natin dito sa lugar na ito. Kaya yun, buti na lang nandito yung asawa ko. Kaya yung asawa ko talagang kung maaari ayaw niya akong payagan na mag-isa lang ako. Si Batang Buraot sana ang kasama ko na pupunta rito. Kaso ang problema, hindi siya nakasama dahil mayroon siyang importanteng ginawa, kaya hindi siya nakasama. Kaya si Mrs. ko, ako lang sana magso-solo ride, magso-solo moto camping sana ako rito. Pero sabi ni Mrs., sasamahan kita, sabi niya. Siguro may naramdaman siya o kaya napapansin sa akin na kakaiba, kaya sumama siya sa akin. Kaya to, kasama ko si Mrs. Shout out kay Boss Jacel. Sayang hindi natuloy yung meet up natin. At least next na magkakaroon na naman siguro tayo ng oras para sa ganun magkapag-meet up. Dahil parehas naman tayo ng gusto na ganito, nag-momoto camping. Yan, habang tulog pa si Mrs., punta na tayo sa lake. Maliligo na. Ang kinakatakutan ko lang rito, siyempre hindi natin sure kasi kung paano yung nito, baka biglang malalim, di ba? Malunod tayo. Alam naman natin kaya naman nating lumangoy, pero iba kasi kapag nabigla ka. Di ba? Kailangan kung swimming pool, yan, o kaya may kasama tayo. Kapag nag-isa ka kasi, kung ano-ano mapupasok sa utak. No, may mga kalabaw dito. Ayan. Yan. At least may gwardiya naman tayo dito, si YT. Mga kaibigan, dadaan lang tayo sa maliligo. Diba? Oh, baka manghabol sila. Yung manghabol yung manghabol. Malapit sila sa atin. Oh. Nakatingin sila sa atin sa manang tingin. Anong gagawin mo dyan? Bali ito mga boss yung natin Dito tayo mag-set up sana kahapon ng tent. Dito banda. Dito pa yung ng gulong natin na yung motor. Yan, kapag napapansin nyo yan. Yan yung kanang gulong ng motor natin. Dito tayo. Ito na yung butas na ginawa natin. Kasi ito kasi mga boss, hindi siya nawala lahat sa video natin ito. Yan, doon tayo nag-camp. Yan na yung tent natin nandun. Dito sana tayo maglalagay. Tamang-tama sana. Dito na yung itong lake. Pero hindi ba malalim? Kaya parang malalim naman kaagad. Diba? Tingin tayo ng medyo maganda-ganda. Oh, parang palalim kaagad Mahirap yan. Baka okay lang sana kung may kasama tayo. Hanap tayo ng magandang spot na medyo safe. Tayo. Maliligo tayo rito. Kasi hindi natin kasi kung paano yung kanyan.
Oh, nandiyan na yung mga kalabaw. Malapit sa atin ah. Malalim na doon mga boss. Diba yun? Doon sana tayo, nakakatakot naman. Wala tayong kasama. Saka hindi natin kabisado kasi itong ilog na ito. Kung pag ganun ba siya o ano, baka mamaya imbis na nag-i-enjoy tayo, madidisgrasya, di ba? Lubiya. Yan na mga boss, bali nasolve na tayo rito. Nakapaligo na tayo. Mamaya magkon na tayo doon. Magbabanlaw tayo. Si Mrs. tulog pa kasi. Sa bagay, ang oras natin siguro kasi wala tayong relo rito. Ang pagkakalam ko mga kon na siguro, mga 5:45 ganun. Kon na para sa ganun mga 8 siguro. O kaya 9 o'clock papunta na tayong Baguio. Kasi yung location namin, sigurado yan. Pag aabutan ka ng araw dyan, sigurado na kan mainit. Dahil nga yung kakahuyan naman nandito lang sa gilid. Wala doon mismo sa kan, sa tent natin. Maganda sana kapag nasa tent tayo. Di ba, napalibutan tayo ng kan. Ng mga kahoy, di ba? Para mas malamig siya. Kaso, wala. Kaya sigurado pag lalabas na yung si Haring Araw, sigurado na kan na maluluto na tayo doon. Sasakit yung ulo natin dahil kasi siyempre mainit. Kaya balik na tayo doon mga boss at magluluto na tayo siguro ng breakfast natin. Magluluto na tayo. Yung kutsilyo natin mami, test racing ko tumayo sa hotdog. Natin ng mantika. At ito rin gagamitin natin ng paglutuan ng pan natin mamaya ng kanin. Magsisinangag tayo. Kagabi sayang yung pagluluto natin, hindi na ipakita. Sa bagay si Mrs. na lang ang nagluto kahapon. Dahil nga tayo naman nahilo. Ito mga aso na to. Saan yung paghawakan natin dito sa kan? Yung blue, yung paghawakan ko dito sa palayok. Yung paghawakan natin. Yung paghawakan. Dito na sa aso to. Ayun pa eh. Okay, ang next na ikan natin. Ito na to. Maluluto yung mga bakal. Makukulit na yan. Ito pa
tayong kan tubig. Hindi doon kayo. Ay, pagsangan. Oh, pagsangagan ko nga to eh. Ang kukulit naman kasi ito. Congratulations Bibi Diana. Kasi nagkaroon siya ng honor. Yan. Even though your mom and dad is not there beside you, but our heart and mind is there supporting you. Ito masok kasi dito. Yung iluluto natin, dalawang binili namin kagabi, kinain, ito yung minirinda natin kagabi, kaso nakurap, hindi napanood. Ito sana yung kan. Ito sana ni Batang Buraot. Kaso hindi siya nakasama. Ito yung paborito ni Batang Buraot, yung gin ramen. Uy, kumukha na. Ikan na natin. May sabaw to na. Walong karne. Wala rito. Wala na. May plastic tayo. Pamagyan ng mga dumi. Ito, ilagay na pang kagad. Yan, ialong na daw natin. Ito na yung nagpapanghang sa kanya. May sabaw tayo. Paluin ko kayo dyan eh. Ito natin. Pwede na kaya ito? Pwede na no? Itabi na natin ito kasi pwede na. Ngayon, pag sinangag na tayo, ito na yung pinakta natin kanina. Painitin muna natin maigi, sinangag, yun na yan, yun na. Kainan na. Pabandatan niya. Yung mga kwantotong hindi na no. Hindi na natin isasama dyan. Isasama pa ba natin? Pakain ko dyan sa kawawa na. Mamaya. Nagiriagawa to guys. O yan na, totoo nga. Kainin nila naman. Ay, may wala tayong pan. Pala sa sandok. Ay, yung pan. Wala no, hindi natin nakuha yung pan. Ayan pala, mayroon no. Yan, okay na. Pagko ng nandun. Hindi, pang kwan ko rito, pang baliktad lang, walang problema naman. Tayo lang naman ang kakain dyan. Yung mamaya, lagyan natin ng asin. Hey, doon kayo. Nagiriagawa kasi na ano ganun. Ito talaga.
Ano mga boss, kuha na rin kayo ng pagkain nyo at sabayan nyo kaming kumain. Pero bago tayo kumain, siyempre dasal muna tayo. Pasasalamat dahil nakagising tayo. At siyempre pasasalamat sa food na naibigay sa atin. Okay mga boss, kuha na rin kayo ng pagkain nyo at kain na tayo. Mainit na, malakas na yung araw. Itong mga aso, huwag muna namin bigyan ngayon. Pagkatapos namin kumain, saka lang namin sila bibigyan. Kasi mahirap na kasi kapag isasabay natin na yung pagkain natin, binibigyan din natin sila. Mamaya, wala na silang disiplina. Lahat na lang na nakikita nila pag may kumakain, lumalapit na, sigurado dadakmay na yung mga pagkain. Kaya iwasan natin yung ganun, mga pag-training ng mga aso. Nakakaawa man niya kasi nakatingin sa atin pag kumakain tayo. Pero train natin sila na kan, saka lang natin pakainin mga yan kapag tapos na tayong kumain. Turuan natin sila na kan, na maging mapaghintay. Yan, kailan na maghintay sila para hindi sila maging bukato. Kasi yung mga aso natin sa Baguio, ganun ginagawa natin. Pero ang karamihan kasi na ginagawa namin sa Baguio, pinapauna na namin silang pakainin, yung mga aso, yung mga pusa. Para kung kami na yung kumakain, busog na sila, nakatulog na o kaya wala na silang pakialam. Kasi kapag gutom mga yan, sigurado na gusto nilang sumabay. Kapag pinakain mo at pinasabay mo, sigurado naman. Wala na, hindi mo na ma-enjoy kumain dahil sumasabay sila, gusto nila yung kinakain mo, kainin din nila. Yun ang mahirap na gawin natin para sa ganun maturuan natin itong mga aso natin, mga alaga natin. Kailangan na turuan natin silang maghintay. Yan, wag muna natin isabay sa ating kapag tayo kumakain, wag natin silang isabay. Bigyan na lang natin sila ng pagkain pag tapos na tayo. Faint headlights on a lonesome street. Soft wind hums a worn out beat. Moonlight paints the field so wide. But you're not walking by my side. Every mile, every sign brings me back
quiet night. Winds may change, rivers may run, but I still wait for what's undone. Every sunset, every spark still keeps your name inside my heart. Blueprints faded in the red clay dust. Two hearts once strong now turned to rust. You took the road, left me behind. Now I chase ghosts in the Georgia pine.